Nang matatapos na ang Oktubre, nagbigay ng isang hapunan si Don Santiago de los Santos. Kahit na noong hapong iyon lang niya ibinalita, bagay na laban sa kanyang ugali, ay siya nang naging dahilan ng usap-usapan sa Binondo, sa iba pang arabal at hanggang sa loob ng Maynila. Nang panahong iyon ay kinikilalang si Kapitang Tiago na pinakamagilas at kilala ang kanyang bahay gaya ng kanyang bayan na hindi marunong magsara ng pinto kanino man. Pera na lang sa pangangalakal o sa anumang bago o mapangahas na balak. Ang hapunang ito'y idaraos sa isang bahay sa Daang Anluegio. At dahil hindi namin maalala ang numero ng bahay, ilalarawan na lang namin sa paraang makikilala pa rin hanggang sa ngayon. Gusto ko sanang ikwento sa inyo ang hitsura ng bahay at nang di na ako mahirapan. Pero, ang bagay na ito'y lubhang mahalaga sapagkat tayong mga tao ay karaniwan ng katulad ng mga pagong. Tayo pinipresyohan at pinagbubukod-bukod ng alinsunod sa ating mga talukag. Dahil dito at sa iba pang mga kakanyahan ay parang mga pagong din ang mga ipinanganak sa Pilipinas. Kung tayo'y aakyat, ay agad tayong mabubungad sa isang malapad na bahagi ng kabahayan na kung tawagin ay Kaida. Hindi ko maalaman kung bakit sa gabing ito'y ginawan komedor na kinalalagyan ng orkestra. Sa gitna ay isang magarbong mahabang mesa na waring naghuhudyat sa mga kolado ng masasarap na pangako at nagbababala naman sa mga matatakuting dilag sa mga mahinhing dalaga ng 2 oras na pagkikisalamuha sa mga di kilalang tao, na ang mga usapan kung magkaminsan ay nagkakaroon ng mga kakaibang tunguhin. Halos mapuno ng tao ang kabahayan, nakahiwalay ang mga lalaki-babae, gaya sa mga simbahang Katoliko at mga sinagoga. Iilan ang kababaihan, mga dalagang Pilipina at Kastila. Mga napapanganga para pigilin ang paghihikab pero dagli-dagli ring tinatakpan ng pamaypay ang kanilang mga bibig. Bahagya na silang magbulungan. Napuputol ang alinmang usapan sa maikling sagutan na kagaya ng mga alatiit na naririnig sa isang bahay kung gabi. Mga alatiit na gawa ng mga daga at butiki. Ang tanging sumasalubong sa mga babae ay isang matandang pinsan ni Kapitan Tiago na may mukhang magiliw at hindi bihasang magkastila. Iba naman ang kalalakihan, maingay. Ang ilang kadet ay masigabong nag-uusap sa isang sulok pero mahina lang. At paminsan-minsay tinitignan at itinuturo ng daliri ang ilang tao sa salas at palihim na nagtatawanan. Ang 2 ekstranghero naman na pulos na puti ang suot na mga nakapalikod kamay at walang imik ay malalaki ang hakbang na pabalik-balik sa magkabilang dulo ng salas. Ang isa sa mga padrele ay isang batang Dominiko. Siya ang kura sa Binondo at dating guro sa San Juan de Letran. Medyo sikat din at mahusay magsalita, kaya't nang kapanahonang iyon na ang mga anak ni Guzman ay nakapanganghas pang makipagtalo sa katalasan ng pagkukuro sa mga hindi pare, ay hindi siya kailanman naliho na nahuli ng matalinong mga tuwirang B. de Luna. Ang mainam niyang hitsura, ang kanyang matang nakakatakot at ang kanyang malalaking panga at katawang malakas
ay nagbibigay sa kanya ng anyong maharlikang Romano. Gayunman, si Padre Damaso ay hindi mahiwaga gaya ng mga nabanggit. Siya ay masaya at sakaling ang boses niya ay magaspang, gaya ng isang taong walang kontrol ang dila, na nag-aakalang ang lahat ng kanyang sabihin ay panay mabuti at siya ang tama. Ang kanyang masayang tawa at tapat ay pumapawi sa masamang hinalang iyon, at napipilitan tuloy ang isang tao na patawarin ang kanyang pagyayabang sa gitna ng salas ng mga paang walang medyas at mga binting mabalahibo, na sukat ng makapagbigay buhay sa isang mendita sa mga perya sa Quiapo. Ang mga tao sa salas ay nag-uusap, at ang usapan ay nagdulot ng kaguluhan. Salamat na lamang at namagitan ang Dominiko. Unti-unting bumabalik sa dating katiwasayan ang magkakaharap. Dumating pa ang ilang tao. Malugod silang binati ng mga magkakaharap, si Dr. de Españada at ang kanyang asawang si Dr. Doña Victorina ay nakiumpok sa mga kilala na natin. Kayo naman, Ginoong de la Ruja, papaano naman siya ang makalilikha ng pulbura na sang-ayon sa kasabihan ay iniimbento ng mga insect ng may ilang daang taon na ang nagdaan? Ang mga inject, nauulol ba kayo? Hindi kayo. Ang inimbento nooy isang Franciscano, isang kapatid ko sa Habito, si Padre Tila Sabal, noong ikapitong daang taon. San Franciscano, baka nakarating sa kainsyuhan ang Padre Sabas Negro. Ang ibig ninyong sabihin marahil alin. Iwan ko, ulit ko lamang ang sinabi nila. No, Sabas at Chevas. Hindi dahil lang sa isang letra ay magiging incheck na agad. Noong ika-14 na raang taon iyon at hindi noong ikapito. Hindi porke 100 taon ang kahigitan o kakulungan ay magiging Dominiko. Huwag kayong magalit. Mabuti na nga ang inanaan na Kristo. Sa ganoong paraan ay iniwas na niya ang gawaing iyan sa kanyang mga kapatid. At ang sabi ninyo, Padre Sibila, ay nangyari iyon noong ika-14 na raang taon. Kaliman niyo. Ipinanganak na si Kristo o hindi.